Magandang umaga sa inyong lahat at kami naman ang mag-uulat sa mga mansaka at manganwa. At kung kanina ating tinalakay tungkol sa Ka-Annual Festival dito sa Bukidnon, ngayon naman ay tutungo tayo sa ang mga mansaka at mga manganwa. Ating alamin kung ano ang kanila o kung saan sila nanggaling o kung ano ang kanilang mga nakagawian, ano ang kanilang mga pamumuhay. At ating unang tatalakayin ang tungkol sa mansaka. So, ang mga mansaka ay sila ang isang etnikong grupo na ating matatagpuan sa Region 11, partikular sa probinsya ng Davao del Norte at Compostela Valley. So, ating makikita ang mga etnikong mansaka sa Davao del Norte at Compostela Valley. So, ang mansaka ay hango sa salitang man o tao na ang ibig sabihin ay una at sakana at nangangahulugang umakyat o sila yung mga umakyat sa mga bundok. At sila din ang sinabing first people to ascend to the mountain or go upstream o ang mga unang taong umakyat sa bundok. So, saang probinsya matatagpuan ang mga mansaka? Sa Davao del Norte at Compostela Valley. At ngayon naman ang Tipamod. So ang Tipamod sila ang mga taong unang mga mansaka o sila yung mga unang taong umakyat sa bundok. Bagaman ay may malaking bahagi ng ancestral domain ang mga mansaka sa lugar ng Combal Province at Davao del Norte at hindi sila subgroup o subtribe ng tribong Mandaya. So sa Combal Province at Davao del Norte may malaking bahagi sila ng ancestral domain o kung tawagin na mga lupain ng kanilang mga ninuno. At saka hindi sila subgroup ng ang tribong Mandaya. Noong una po ako nagsiyasat, akala ko kasama sila ng mga Mandaya kasi mayroon silang pagkakapareho. Ngunit, hindi sila subgroup. Ang subgroup ay nangangahulugang ito sila, magkasama sila sa isang tribo at nahati lamang. Pero hindi sila nahati kundi magkaiba talaga ang mansaka at Mandaya. So ngayon, tutungo tayo sa mga pamumuhay at aking ibibigay sa atin. Sa mansaka ay may dalawang uri ng pamumuhay ang mansaka. Una ay ang magsasaka. Magsasaka ng palay, mais at iba pang pananim. Ang magsaka ay isa sa pamumuhay ng mga mansaka upang sila ay makaraos sa araw-araw ng buhay. At isa rin ang pagsasaka na kinukuha nila ng pera upang sila ay makabili ng kanilang mga pangangailangan. Ikalawa ay ang pangangaso. Pangangaso ng ibon, baboy ramo, pusa at iba pang hayop. Ito ay kanilang paraan upang sila ay makakuha ng mga pagkain at ito ay isang paraan rin na pagkikitaan nila. Dagmay o damit. Yari sa baka at may iba't ibang disenyo. So ang dagmay o damit ay isa sa kanilang mga damit na sinusuot sa araw-araw. At yung mga disenyo sa kanilang damit ay may meaning na basta may meaning. Tanging kulay. Ito ang ginagamit nila ng kulay sa kanilang damit. Ang pula, asul, dilaw at puti, itim. Wala nang ibang kulay na ginagamit nila. Ito lang ang kanilang re-representa sa kanilang tribo. Basket, palayok at baskets. Panikurasyon at gamit sa bahay.
Bayan o ritual practitioner. Ang tagapaggamot at tagapag-alaga sa mga mansakang may sakit. So ito ang kanilang silbing nagtatayong doktor o silbing nagagamot sa kanila pag sila ay may sakit at iba pa. Sa pagpapatuloy, tawag sa pinaniniwalaan nilang Diyos. Panahon ng kanilang pagsasaya. Pag-aani, ito ay nagpapakita na ang agrikultura ay mahalagang bahagi ng kanilang pamumuhay. At ang pag-aani ay isang panahon ng pagpapasalamat at pagdiriwang ng kanilang mga biyaya. Pagpapakasal. Siyempre, ito ay isang mahalagang seremonya sa maraming kultura na nagpapatuloy o pagbuo ng pamilya. Pagbibinyag. Ito ay ritual na pagtanggap o pagkilala sa isang bagong miyembro. Pagpapatuloy. Ito ay tradisyon na ritual na isinisagawa ng isang kultura bilang bahagi ng pagbibinata at pagdadalaga. Pagpapasalamat sa masaganang ani. Binibigyan diin nito ang kahalagahan ng agrikultura at ang kanilang pananaw na utang na loob para sa isang mabuting ani. Ano ang tawag sa tagapaggamot at tagapag-alaga sa mga mansakang may sakit? Bagyo o pintas. Ito ay mas malaki compare sa mga babae. Isinusuot lamang ito pag may mahalagang okasyon o espesyal na kaganapan. Hindi ito isinusuot sa pang-araw-araw. Namatay na mansaka. Nilalamayan lamang ito ng 2 gabi paniniwala sa paglalakbay ng kaluluwa pagtapos ng pagkamatay. Hindi rin ito ginagalaw ang paboritong gamit, pagkain o inumin, paraan ng pagpapakita ng respeto o pag-aalala sa namatay. Iniiwasan din nilang mag-ingay tuwing dumadalaw sa puntod, sinusunog ang mga bahay kung saan namatay ang mansaka. Pag-aasawa. Ito ay mahalagang pangyayari na pinaplano at sinisigawa. Included na rito ang pagmamanikay. Isa ito sa proseso kung saan ang pamilya ng lalaki formal na humingi ng pagtutulog sa pamilya ng babae para sa kasal. Tawag sa pinaniniwalaan nilang Diyos. Sa bahaya. Dalawang pagpipilian ng lalaki upang mapangasawa ang babae. Tumira at manilbihan sa bahay ng babae nang sa ganon wala siyang dowry na ibibigay sa pamilya. O ito ay isang bride service kung saan ang lalaki ay magtatrabaho sa pamilya ng
magbibigay ng dote. Ikalawa, hindi mo na siya mag-aakyat sa bahay ng babae kapag hindi nakakapagbigay ng halaga o bigay na tinatawag nilang sahod sa gatas na ina o sahod sa gatas na inahan sa wikang Cebuano. So, ang mga mamanwa. Ang mga mamanwa ay isang pangkat ng indigenous people na matatagpuan sa mga kabundukan. Sila ay tinatawag na taumundok dahil sila ay karaniwang naninirahan sa liblib na lugar. So, makikilala natin sila sa kanilang pisikal na anyo. Ang mga mamanwa ay mga taong bundok na may maitim na balat, pandak, at kulot ang buhok. Mayroon din silang maitim na mata. Sa Mindanao, ang mga Aita ay tinatawag na mamanwa. Sila ay naninirahan sa silangang bahagi ng mga probinsya ng Surigao at Pagbusa. Katulad ng ibang katutubo, mahalaga sa kanila ang kalikasan dahil dito sila na kumukuha ng kanilang pang-araw-araw na mga kalikasan. Pinagsimulan ng salita. Ang mga salitang Aita, Aita, Agta, Ata or Ate at Ita ay nagmula sa salitang ugat na it na ang kahulugan ay maitim sa Tagalog at itunog sa Cebuano. Ito ay nagpapaliwanag ng pisikal na katangian ng mga mamanwa. Ang salitang mamanwa ay may kahulugang first forest dweller o sa Tagalog, unang naninirahan sa kagubatan. Ito ay mula sa salitang man na ang ibig sabihin ay una at baliwala ng nangangahulugang kagubatan. Ibig sabihin ang mamanwa ay isa sa mga naunang pangkat ng mga taong naninirahan sa kagubatan. So saang probinsya naninirahan ang mga mamanwa? So sila ay matatagpuan sa Surigao at Pagbusa. Ang salitang kungking. Nagmula sa salitang kongkista na ibig sabihin ay napangkaliwano o sa Tagalog ang mga nasako na
Nero.